Reaction lang kay Gets, ano? Tanong. Ako dyan. As, sir, later na lang, interview? Later na. Ako lang yung Sige. kliyente namin, ha? Pupuntahan lamang namin yung kliyente. Halika. General, ready? Mel. Second floor. Sige. Pasok na kayo. Hapon. Narito na sa QCRTC si retired Air Force General Pokis at maghain siya ng piyansa. Ito nga, sa kanyang inciting to sedition na kaso. Punta sila dito sa isa sa mga judge para maibigay na nga yung piyansa at maya-maya inaasahang makakalaya na rin siya. Ano ho ang inyong reaksyon ngayon na nakapag-bail na po kayo after the long day that you had? Okay naman dahil sumusunod naman tayo sa proseso, no? At gusto nating harapin itong lahat ng mga charges na ito. So, okay tayo, release tayo, pero ganun pa man, itong kasong ito na isinampas sa akin, inciting to sedition, ay malinaw na isang panggigipit at panakot. Hindi lamang sa akin, pati yung mga ibang kababayan natin na nagpapahayag ng mga damdamin dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Yun lang. Anong aasahan ho sa inyo? I mean, after this one, will you still speak up? Itutuloy-tuloy natin ating pagpapahayag itong adhikain, mapanagot at mabigyan ng hustisya itong ating bayan, yung mga taong nahihirapan. General, itong nangyari sa inyo, mapipigilan ba kayo na maglabas ng mga saloobin nyo o tuloy-tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa rin tayo dahil tayo naman ay walang nilalabag na batas dito sa ginagawa natin. Tayo lamang ay nagpapahayag ng ating damdamin, yung pot at galit dito sa matinding korupsyon na ito na nangyari sa ating bayan. Pero sir, bakit tingin nyo magkakaroon ba ng patas na treatment sa inyo? I mean, you're talking against the government. Of course, alam naman natin na ito ay isang intimidasyon o pangharas o pananakot lamang. So, andyan yung lahat ng yung ahensya, andyan lahat ng mga powers ng government. Pero ako'y naniniwala na malalagpasan natin itong pagsubok, itong mga kasong ito. Sir, when you said na hindi kayo hihinto, sa papaanong paraan? Meron tayong organisasyon, yung United People's Initiative, okay? Ngayon, dahil tapos na yung Holy Week, ay yung holidays, magkakaroon tayo ng mga pag-uusap muli, paano ang ipupurso ng mga ibang layunin, mga plano. Makikita ba namin kayo, sir, na nangunguna doon sa mga pagkilos kontra dito sa mga katiwalian? Tuloy-tuloy pa rin ang UPI, pero maraming mga grupo, gusto sana natin ay lahat ng mga grupo ay magkakaisa para mas pakikinggan ng gobyerno ang ating hinaing. Yun ang ating adhikain ngayon. Anong mensahe nyo sa pamahalaan, General? Ang pamahalaan ay, again, matagal na ito, 5 buwan na. Panagutin, ikulong. Mali ang kinakasuhan. Kami ang kinakasuhan, mga nagsasabi ng totoo eh. Dapat ang kinakasuhan, kinukulong yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon. Hindi itong tulad ko ng mga taong bayan na nagsasabi lamang ng hinaing, ng damdamin dahil sa mga korupsyon na ito. Sir, pasig tabi sa mga tropa natin sa PNP, pero tingin nyo ba you were treated fairly kanina nung inaresto kayo? Hindi, yung PNP naman naintindihan ko yan. Mga kapwa rin natin, mga sundaan, mga pulisman yan, naintindihan natin damdamin nila, naintindihan natin ang trabaho nila. So sila ay sumusunod sa kanilang tungkulin. Pero alam ko, nararamdaman natin, yung ano yung nararamdaman natin ng kapulisan. Ganon din sila. Pero I mean, ang nabanggit ni Attorney Topacio is pinag-aaralan kung magkakaroon ng administrative or criminal complaint sa kanila. Dahil nga kanina nung tinatawag kayo,
gusto nilang lumapit sa inyo, hindi sila pinalapit. Yun nga, yun ang sinasabi ng ating lawyers. Ano? Kasi karapatan ko yun bilang isang akusado. Although binasahan ako ng Miranda rights kanina, nakalagay doon sa Miranda rights na yun na ako ay May karapatan. may karapatan na magkaroon ng legal advice sa ating mga lawyers. Unfortunately kanina, hindi nga pinayagan yung mga lawyers na lumapit sa akin para mabigyan ako ng advice. Yun lang ang issue doon. Alright. Two things. Kaya Yes, sir, klaruhin go ko lang. Number one, hindi kami late dumating sa airport. Maaga kami sa airport kanina. Nakapag-interview pa nga bago sila lumabas. No? So, hindi totoong kami late. Kaya hindi kami pinagbigyan na kausapin yung aming kliyente. Number two, hindi nagsasalita kami laban sa gobyerno. Katulad doon sa question kanina, no, implication. Wala kaming sinasabi laban sa gobyerno. Ang sinasabi namin, panagutin yung mga nagnakaw. Panagutin yung mga may kasalanan. Gusto namin ng hustisya dun sa mga namatayan. Dahil sa baha, sa mga flood control na hindi natuloy, maraming namatay. So yun ang sinasabi namin, hindi namin kinakalaban ng pamahalaan. Wala kami sinasabi anything against the government. Thank Yun you lang, po. just to be clear about.